Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone! Ang baba naman ng energy natin mga kaibigan. Sino po dito ang gustong makapasa sa bar exam 2026? Itaas lang ang kamay. Bakit ang baba naman? Sino dito ang gustong maging top-notcher ng bar exam 2026? Ay, bakit parang onti-onti naman nang nagtaas ng mga kamay? So, magandang umaga po sa inyong lahat, to the future attorneys, to the mentors, and to everyone who still believes that sleep is optional during bar review. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nax, may picture pala ako dyan. Bakit parang wala akong neck? Today, I stand before you not just to talk about the bar exam, but to talk about survival. Because honestly, minsan parang survival game na talaga siya. Preparing for the bar is not just about reading codals. It's not just about memorizing provisions and pretending you understand taxation on the first reading. It's all about discipline, it's all about faith, patience, and occasionally, dramatic staring at the ceiling at 2 a.m. asking yourself, oh Lord, tama pa ba ito? Ganun po yung mga dramatic challenges natin kapag nagpre-prepare tayo for the bar exam. So today, I will give you some tips kung paano po pumasa about time management across the review period and exam days, etc. etc. Magbibigay lang po ako ng mga tips, makinig lamang po kayo. Wala po akong PowerPoint presentation. Kung yun po yung iniantay nyo, wala po talaga. Titignan nyo lang po ito ng isang oras, itong picture kung walang tengen dyan. Yan lang po yung gagawin natin. Makikinig lamang po kayo kasabay po ng aking picture na walang bakit naman ganyan kasi talaga yung picture ko, no? Sige, so magbibigay lang po ako ng tips, makinig lamang po kayo. Unang tip, magpakaangas na kayo. Okay? Magpakaangas na po kayo, prepare for a top-notch level. Hindi pwede na sa bar exam. Sa bar exam, bawal ang bare minimum. Ang mindset dapat excellence. Ang mindset dapat top-notcher ako. Ganon dapat yung mindset na natin. Hindi man lahat magiging top-notcher, pero lahat dapat naghahanda na parang may balak umakyat sa stage na may confetti at dramatic background music. Dapat ang energy top-notcher talaga, pang top-notcher, kasi kahit ang actual situation mo ay umiiyak habang nagkakape, amoy highlighter ka na at nakikipag-away na sa syllabus, dapat ang iniisip mo pa rin, magiging top-notcher ako. Sa experience ko po, talagang minanifest ko na magiging top-notcher ako. Sinabi ko talaga, ibigay na natin ito sa College of Law ng University of Northern Philippines kasi tumatanda na ang UNPC Law. Wala pa po tayong top-notcher. Yun yung nasa isip ko talaga. At ako ang unang magbibigay ng top-notcher na yan doon sa College of Law. Yun po talaga yung sinasabi ko. Ganun talaga yung mindset ko. Medyo dilulo po, oo. Pero sa bar review, minsan survival skill ang pagiging delulo. Kasi kapag ang mindset mo ay maging top-notcher, iba ang preparation mo. Mas sisipagin kang magbasa, mas susundin mo ang review calendar, mas ipupush mo ang sarili mo kahit gusto mo nang itapon ng codal sa electric fan. Kapag average lang ang target mo, average lang din ang magiging effort mo. Pero kapag mataas ang target mo, kahit hindi mo man maabot exactly ang ending, mataas pa rin ang kalalagyan mo. At yun po ang nangyari sa akin, mga kaibigan. Hindi man po ako naging top-notcher, pero sa awa ng Diyos, line of 9 naman ang pinakamataas na bar rating ko at pasado naman lahat ng subject ko. Second, make your own calendar. Ikalendaryo mo yan tayo. Kasi kung wala kang schedule, ang mangyayari sa araw mo ay ganito. 8 a.m. is study, 8:15 a.m. is nap, 8:30 a.m. overthinking, 9 a.m. existential crisis ka na ng malala. At pagkagising mo, bar exam na, wala ka pang nabasa.
Kaya importante po talaga na gumawa ka ng sarili mong sistema. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Kasi kahit si Batman, may preparation time yan. Noong review season ko po, very structured ako. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga, natutulog ng alas 10 ng gabi. Pagkagising po, wala nang good morning, wala po tayong jowa, wag na tayong mag-inarte. Para Q&A agad-agad. Ay, 5-part question. Pagkagising ko pa lang, 5-part question every morning tayo. Pinapacheck ko po yan sa ChatGPT kung paano, sinasabi ko talaga, di ba nag-answer na ako madijayat yung laptop niya. Pagkagising ko, 5-part Q&A. Nag-answer na yung laptop, tapos kinakap ko siya, pinapacheck ko yan sa ChatGPT, tapos sinasabi ko, kita man, numayat-med lang, di ba nag-present ko? Ganon ako. Sinasabi naman ni ChatGPT, very good. Ganon naman si ChatGPT sa akin. Kaya, pati si AI napagod po talaga sa akin. So pagkatapos ng bar Q&A na yan, 5, mag-breakfast muna, tapos balik ulit sa pag-aaral hanggang alas 12. Kain, ligo, power nap hanggang 1:30 ng hapon. Pagkatapos, aral ulit hanggang alas 5. Tapos pahinga, konti hanggang alas 8, then aral ulit from 8 p.m. hanggang 10 p.m. Then matutulog na po. Ganun lang yung ginagawa ko. Manipod, iti alas 5 di bigat, ingana, iti alas 10 apo, iti rabii, isuti, panagbasak. For the whole month, paikot-ikot po ang schedule ko. So parang I started reviewing nung April, parang April ata noon. Kasi nag-start kami sa Legal Edge. April kasi yon. Ang ginawa ko, ang una kong binasa was remedial law. Yung rem, hulman siya. Parang ang ginawa ko, libro ni Divina, tapos ko yung libro ni Divina, magka-canonical ako. Kasi merong pina-require si Justice Amy sa amin na parang, ang lalabas sa bar exam at ang isasagot nyo ay tungkol lang sa mga canonical doctrines. Parang ganun kasi siya. So merong mga nilabas yung UP na mga canonical. Ang ginawa ko po, dinownload ko siya. So pagkatapos ni Divina, pagkatapos mong mabasa si Divina, nagka-canonical ako. Pagkatapos ng canonical, nagko-caudal ako. Pagkatapos ng caudal, Bartier's cases siya. Okay? So yung Bartier's cases, ang ginagawa ko po, binabasa ko siya, pero mas binabasa ko na lang yung ruling at sinusulat ko siya. Pagkatapos nun, meron po akong mga mini libro ni Divina kasi habang nagbabasa ako, nagsusulat ako. So sa pagdating ko sa bar, meron akong compilation ng reviewer ni Divina na sinulat ko. Tapos meron akong mga canonicals na sinulat ko rin. Tapos meron akong Bartier's cases na sinulat ko. So kinompile ko lang siya at yun yung bit ko papunta sa bar. Okay? So kasi pag punta nyo sa bar, pwede pa kayo kasing magbasa doon. Meron pang pagdating nyo doon, parang alas 5:30 pa lang ng umaga. Pwede pa po kayong magbasa doon, 5:30 to 7 o'clock, parang 7:30. Pwede kayong magbasa doon. Kung wala kang nasulat, wala kayong review notes, dadalhin mo yung libro, apaka-hassle niya. Hindi tulad nung dadalhin mo na lang yung reviewer mo na ginawa ko, mas mahahanap mo kung asan siya nakalagay. So ang ginawa ko, libro ni Divina, canonical, caudal, tapos Bartier's cases. After nun, punta tayo sa next month, babasahin mo na naman kung ano yung nakakalendaryo. So ikalendaryo nyo siya, ano bang tatapusin mo sa April 1? Ano na naman gagawin mo sa April 2, April 3, April 4 hanggang matapos siya hanggang sa April 30 at makarating kayo sa bar. Pero ang pinaka-importante advice ko po, patayin ang review alarm clock bago ang bar exam date. Kasi nangyari po sa akin yan, natulog ako around 8 p.m. ng gabi, nung September 6, that was the night before the first day, biglang nag-alarm po yung cellphone ko. So natulog ako alas 8 kasi in bagakpay di bagbagig, alas 8 dapat maturog. Day before the bar exam, the first day.
So natulog ako ng alas 8 ng gabi. Ngayon, nakatulog talaga ako ng alas 8 kasi sinasabi ng mga other professors ko, hayan, kayo makaturog, itiyo mo ng aldaw, sakbay, iti bar exam. Kaya kinondisyon ko yung sarili ko, sabi ko talaga, ay, maturog ako di alas 8. Nakatulog po ako ng alas 8. Nag-alarm yung cellphone ko. E di bigla po akong tumayo, nagdasal at sabi ko talaga, good luck, kaya mo to, attorney, ambat ka na pagkatapos ng lahat ng to. Ganon ako. Tapos, tinignan ko po yung cellphone ko, alas 10 pa lang pala ng gabi. At yun pala yung alarm clock ko para matulog sa review season. Kaya gumawa po kayo ng schedule. May tip, gumawa ng schedule na realistic, sustainable, at may konting pahinga. Hindi sprint ang bar review, marathon po ito. At ang goal ay hindi lang pumasa, kundi makarating sa exam day na buhay pa ang kaluluwa mo. So ayan, magplano, magdisiplina, at higit sa lahat, ikalendaryo mo yan, day. Pangatlo, sleep, madam, matulog ka. Oo, tama ang narinig mo, hindi kasalanan ng matulog. Hindi ka caudal machine, hindi ka rin wifi router na pwedeng naka-on 24/7. Kasi aminin natin, may mga bar reviewists po na ginagawang personality trait ang pagiging puyat. Sinasabi nila, 3 oras lang ang tulog ko. 2 araw na akong buhay sa kape. Ganon po yung mga sinasabi nila. Well, congratulations po kapag ganon, no? Pero bakit mukha ka ng witness sa Witness Protection Program? Remember, sleep is productive too. Habang natutulog ka, nagre-reset ang utak mo, nag-organize ng impormasyon, nag-charge ng mental battery. Kaya future lawyers, matulog kayo ng maayos. Hindi nakakabawas ng talino ang tulog, mas nakakabawas ng talino yung binabasa mo ang same paragraph 5 beses na pero wala pa rin pumapasok. Kapag ganyan, matulog ka na. At least pagkagising mo, maganda ka. Di ba? Yun po yung importante. So tonight, kapag inaantok po kayo at wala nang pumapasok, the rule is, matulog na, at least pagkagising mo, maganda ka pa rin. Remember, kapag natulog, hindi po kayo tamad. Human being ka lang. Yes, justify pa natin kung bakit di tayo nag-aaral. Sige. Fourth, pang-apat, do not be pressured. Hayaan mo sila. At this point ng bar review, kailangan mong tanggapin ang isang katotohanan. Hindi porket ginagawa ng lahat, ay kailangan mo rin gawin. Huwag kang ma-pressure sa mga kaklase mo, kanya-kanyang pacing total, walang pakaialamanan. Hindi ito paunahan ng breakdown. May kaklase kang naka-color-coded ang reviewers. May isa namang may 10 highlighter na iba-iba raw ang emotional purpose. May isa rin mukhang kalmado pero internally ay 1 minor inconvenience away from crying na. At okay lang po yun. Sa akin po noon, honestly, hindi talaga ako dapat mag-enroll sa review center. Pero na-pressure po kasi ako kasi feeling ko, sabi ko talaga, ay, siya lang tiyang nga nag-enroll. Ganun po talaga. Kasi naka-enroll silang lahat. E sabi ko talaga, ala, siya lang tiyang nag-enroll. So ayun, nag-enroll po ako sa review center. Nagbayad po ako ng 25,000 pesos. Oh, 25,000 pesos po yun, mga kapatid. At alam niyo po, ilang beses ko siyang nagamit. Naggamit ko siya ng 1 day. Medyo half day pa po yun. Kasi nakikinig-kinig ako sa mga review center na yan. Eh, po talaga ako auditory at hindi talaga ako mahilig sa video-video na yan. Tungtong may agmalmalemen, kaya ko mabag-gets it. So sinasayang ko lang po yung oras ko. Sinayang ko rin po yung 25,000 pesos na yan. Parang very expensive field trip lang ang take. Hindi ko rin nagamit ang mga reviewers nila. Hahanap pulos ako, nag-downloads, iti-lecture notes, manipot iti-legal edge, saan ko pulos mag-egets. Ang ending, nag-self-review din po ako. At doon ko na-realize, hindi porket effective sa iba, ay effective na rin sa'yo. Kaya huwag kayong ma-pressure sa kung ano ang binabasa nila. Sa ilang oras silang nag-aaral.
ilang materials meron sila o kung ilang beses silang nagbe-breakdown. Huwag mo na silang pakialaman. Minsan yung iba, mas marami pang reviewers kaysa sa actual na nabasa. Huwag na po tayong mag-hoard ng materials, mga kaibigan. Hindi achievement unlock ang magkaroon ng 732 PDFs na hindi mo rin naman babasahin. Mind you, hindi mo po mababasa lahat ng yan. Baka ang ending, lahat ng libro na simulan mo, pero hanggang first chapter ka lang pagdating ng bar. Ang mahalaga ay hindi paramihan ng materials. Ang mahalaga ay may natutunan ka ba? Mas okay ng isang reviewer na kabisado mo kaysa 10 reviewer na pinaghahawak-hawak mo lang naman para may ma-post ka sa Facebook at Instagram para sabihin nila, apaka-aesthetic mo naman. Fifth, medyo marami pa po ito. 732 tips po ito, mga kaibigan. Panglima pa lang po tayo. Fifth, make time to rest. Pahinga ka rin habang mag-rest in peace. Mga future lawyers, tandaan niyo po ito. Rest is not laziness. Hindi sukatan ng sipag ang pagiging ubos na ubos ka na, at hindi porket hindi ka nag-aaral every second of the day ay hindi ibig sabihin nun na hindi ka na seryoso sa pangarap mo. Minsan, ang pinaka-productive na magagawa mo ay huminga, maglakad, magdasal, uminom ng tubig at ipaalala sa sarili mo na ang halaga mo bilang tao ay hindi nakadepende sa dami ng matapos mong pages today. Sa experience ko po, hindi talaga ako nag-aaral tuwing Sabado at Linggo. Oo, tambak ang aralin. Oo, parang may avalanche ang backlog sa araw-araw, pero na-realize ko kailangan ding alagaan kasi ang sarili. Kaya lumalabas po ako kapag Sabado at Linggo, nagpapasama sa mga kaibigan. Kasi hindi pwedeng puro kodal lang ang kaharap mo kasi baka isang araw, pati electric pan, tanungin mo na ng what is your legal basis. Kailangan mo ring mabuhay habang naghahanda ka para sa bar. Magkape ka with friends, tumawa ka, makinig ka ng music na hindi lecture recording, maglakad ka ng walang guilt. Tandaan, ang goal ay hindi lang makapasa. Ang goal ay makarating sa untiking ng buhay, may buhok pa, at kaya pang ngumiti sa pictures. Nakapasa ka nga, rest in peace ka naman pagkatapos. Iwas-iwasan po natin yon. Pang-anim, pray, believe, and manifest. Pagod. Pang-anim, pray, believe, and manifest. Mga future lawyers, sa bar review season, may dalawang bagay kang araw-araw na makikita. Una, kodal at libro mo. Pangalawa, dramatic Facebook post. Yung tipong alas 10 na ng gabi, patulog ka na, naghahanap ka lang naman ng lecture video na papanoorin mo bukas, tapos may biglang lalabas, do not be afraid for I am with you. O kaya naman, God will give you peace of mind. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Tapos ikaw naman, alas 10 ng gabi, bigla kang mag-existential crisis. Tapos bigla kang mapapaisip, sasabihin mo talaga sa sarili mo, Lord, sign na ba ito na hindi ako makakabasa? Ganon talaga yung mga maiisip mo. Kaya po ako noon, umiiwas ako sa mga toxic Facebook posts na yan at sa sobrang daming signs na yan. At aaminin ko po kapag may nakita akong mga Facebook, mga post na peace of mind over passing the bar, peace of mind over maging top-notcher, or peace of mind, or sasabihin niya, God will give you peace of mind over passing the bar, ini-scroll up ko po talaga siya ng mabilisan at hindi ko siya binabasa. Hindi dahil masama po ang peace of mind, or hindi po dahil masama na ang Diyos ay nasa sayo palagi. Importante po iyan. Pero sasabi ko po sa sarili ko, Lord, okay naman po ako sa peace of mind, pero baka naman di peace of mind ang ibigay mo sa akin, kundi baka naman pagiging top-notcher at makapasa sa bar. At saka pinagdadasal ko po palagi. Sabi ko po noong nagbabar review ako,
Lord, kayo po talaga ang masusunod kung anong plano ninyo sa akin. Kayo po talaga ang masusunod kung makakapasa ako sa bar o hindi. Pero baka naman, Lord, baka naman ipasa niyo po talaga ako. Pwedeng i-consider niyo kung anong mga sinasabi ko. 7, ask for help, ask for questions. Sabi nga ni Susan Roses sa Right Med, huwag mahihiyang magtanong. Sabi po ni Susan Roses. Hindi nakakabawas ng talinong magtanong. What reduces your score is pretending you understand everything when clearly hindi naman talaga. May mga law students po talagang sobrang taas ng pride. Hindi sila nagtatanong. Hindi ka mahina dahil nagtatanong ka, mas delikado yung tahimik kang nalilito, tapos sa bar exam mo na siya haharapin na parang surprise guest. At tandaan nyo, hindi po kompetisyon ang review season. Hindi ito paramihan ng alam habang lahat kayo tahimik na naghihirap. Magtulungan po kayo. Mag-share kayo ng notes. Magpaliwanagan kayo ng concepts. At honestly, mas okay pong mapahiya na ngayon kaysa mapahiya kayo after ng bad results. Kaya future attorney, maging humble po tayo enough to admit na hindi mo talaga gets. Dahil minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagkatuto, and again, huwag pong mahihiyang magtanong. Number 8 tip. Tinatawag ko po siyang todo na to tip. Oy, paano po itong todo na to tip? Bring your lucky laptop, your lucky underwears, attend mass, bless yourself with holy water. And if needed, kuktaran yun to jitugaw yung nagtugawan yun ito maudi nga aldaw iti bar exam. Wala pong mawawala kung susundin natin ito, malay mo, may additional points po talaga yon. Kung sa akin po, nilaban ko po talaga kahit merong mga negative signs na noon, bumiyaya po akong manawag. Okay, bumiyaya akong manawag kasi sabi ko talaga, kasapulak di mo pa manawag kasi parang meron akong nakitang Facebook post noon na parang swerte siya. So nagdamit-damit ako ng pang first day na, no? Ang ano ko namang magkwento. So nagdamit po ako ng pang first day na, yung damit ko talagang pang ginamit ko siya papunta sa Manawag. Nagdahe po ako 12 hours mula Sinait hanggang Manawag. Gawin tibanggap ko apo, konak ti jay, tapos di kastakit mablesan ni apo pa, di dati ba, no, holy water after misa, ganun ako. So bumiyahe ako, madaling araw pa lang pumunta na ako sa Manawag. Ngayon, nakarating po ako sa Manawag. Patapos na po yung misa, no? Patapos na yung misa, tapos nasa last part ako ng simbahan. Tatan, nag-holy water si Apo Paddy, nag-holy water siya. Tapos nasa likod ako. Ngayon, nung nasa part na ako ni Apo Paddy, sabi talaga ni Apo Paddy, nag-holy water siya. Kesyak ti holy water na. Kunana ni Apo Paddy talaga. Ay, nabitin. Ganon talaga si Apo Paddy. Bigla po akong nag-existential crisis doon kasi alam niyo po, 12 hours akong bumiyahe. Tapos, tipanggap ko talaga, pablesak dati batok itong first day. Sabi talaga na ako pati, ay nabitin. Sabi ko talaga, ala, baka mabitin di score ko. Ganon na ako, nag-existential crisis po ako sa Manawag. Eh, ginawa ko po, hindi talaga ako pumapayag na ma-absorb ko yung mga negative energies na ganyan. So, ang ginawa ko, di ba sa Manawag, merong nagbe-bless ng sasakyan. Apo. Pumunta po ako talaga sa may sasakyan. Sabi ko talaga, Father! Ganon talaga. Para ma-blessan yung damit ko. Na-blessan naman mga kaibigan. So yun po yung kwento ko sa Manawag. Ibigay na po natin lahat, labanan ng mga negative energies na mga yan. Meron din po ako, gumamit rin po ako ng red underwear. Bumili po ako ng 3 red na brief papunta sa Baguio. Tapos pagdating ko po doon sa Baguio talaga, pang 3rd day na-discover ko po talaga, nung pang 3rd day na, kasi nung una, okay, na-use ko yung first underwear na red. Pangalawang, 2nd day ng bar exam. Sir ko man Jamaica Duan. Alam po, di Domingo ng last day yan. Hindi ko nadala yung isa. Hindi ko talaga nadala yung isang red na underwear na yan na red. Ang available po, kulay black. Sabi ko, ala, kulay black, baka negative energy ito. Naisip
isip-isip ko po, meron din namang side A at side B yung brief. Alam nyo na kung anong nangyari nung last day. Kaya labanan po ninyo yung mga negative signs na yan, no? Meron din po akong experience sa upuan. Kasi sabi po nila, kung tarang to na dito gaw mo, numalpas di exam. Sabi po ni Attorney Ken sa akin, kung tarang to na dito gaw mo, numalpas di exam yung. Ngayon, natapos po ako mga alas 4 ng remedial law nung last day. Ngayon, Gina po akong lumabas, kaya ko natagarot kong taram na dito gaw mo. Kinuktara na dito gaw ko, apo nga nagtugawa. Gasang-gasang na napigsaak, na dito gaw, nagkuktara na. Nagkaroon ako talaga, napakalakas na nadamay po yung katabi ko talaga kasi one table kayo, ang katugaw kayo di jay, nabigsa na dito gaw, na iraman di table, na ipakbo na dito nung nasabi ko na. Ano lang, mangiram-rama lang dito. Pero, ibigay nyo na po lahat kasi, again and again, wala pong mawawala kung susundin natin ang mga pamahiin na yon. Baka extra points po iyon. Now, let's talk about unexpected situations during the bar. Paano po tayo hindi magka-anxiety? Paano po tayo labanan yung mga nararamdaman natin during the bar na? Okay, first, wag po kayong mag-alala. May DOH doon. It's not the typical Department of Health, but it's the Department of Help. You are not alone. There are people willing to help you. May mga proctors naman doon. Itaas lamang po ang mga kamay at iwagayway. Pupuntahan naman po kayo ng mga proctors at may mga technicians doon. May mga na-LCD ang laptop na mga kabatch ko na nag-take sa bar exam. Ay, sa awa ng Diyos naman, nakapasa po sila. Kaya huwag mag-alala, may DOH po tayo doon. Second, remember this. You prepared for this already. Okay? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 years na kayong nag-aaral ng batas. Hindi ka umabot dito dahil sa swerte lang. May alam ka at may laban ka. Third, ito po ginawa ko ito, make a simulation of the bar. Practice under pressure, use timers, sanayin mo ang sarili mo sa actual battle condition. Kasi sa totoong bar exam, hindi po pwedeng, sir, pause po muna, naiiyak ako. Sa akin po noon, hindi na ako masyadong nag-review during the pre-week. That's the week before the bar exam. Instead, nag-simulation po ako for 3 days bago ang bar exam. As in, full simulation siya talaga. Gumigising ako ng alas 4 ng umaga, kakain, maliligo, magre-ready. Di inusar ko apo nga badong ikadenta matalong aldaw nga simulation ko. Dayjay pinagbadok idi actual bar exam nga talaga. Tapos from 7:30 to 8 a.m. tumutunga nga rin po ako. Kasama po iyon sa simulation. Kasi sa actual bar, may oras talaga na nakaupo ka lang doon, nakatingin sa kisame, nagtatanong, Lord, ready na po ba talaga ako? Then, nag-exam po ako from 8 a.m. to 12 noon, lunch break, tapos tutunga ulit from 1:30 to 2 p.m. At pagkatapos, exam ulit hanggang alas 6 ng gabi. At mind you, sobrang effective po siya. Alam ko po yung mga problems. Naka-encounter ako ng mga problems during that simulation. Hindi rin po ako gumamit ng cellphone. Meron akong timer sa harap ko talaga na parang nagpa-bar exam talaga ako sa 3 araw na yon. Na-lessen ang anxiety ko kasi pagdating ng actual bar exam, hindi na unfamiliar ang experience. Alam ko na kung anong oras kakain, anong oras aantukin, gaano tagal umupo, at paano i-handle ang anxiety. At dahil sa simulation na yan, meron po akong nadiskubre. Masakit pala sa puwet ang buong araw na nakaupo. So ang ginawa ko po, nagdala po ako ng 2 jacket. Isang susuotin at isang uupuan. Tinanong po ako kapag dating ko sa SLU ng mga security guards kasi meron akong 2 jacket, dala-dala ko yung 2 jackets. Napakarami pong security guard talaga sa SLU. Kala mo naman kung merong krimen na magaganap talaga. So pagdating po nyo sa SLU, sabten na kayo ako, hindi nakadado ang security guards. Ngayon, meron akong 2 jacket na yan. Bit ko yung 2 jacket.
Tapos sabi ng security guard, nagadumenten nga, kuha mo, nagadumenten nga, jacket mo, sir. Sabi niya. Ako pang pero po ako, sabi ko talaga, when managlami na gamin, sir. Ganon. Opo, resourceful po tayo dito. Pero ang katotohanan, gagamitin ko po pala talaga siya bilang upuan. Kaya future lawyers, huwag puro basa lang i-practice ninyo ang exam conditions. Kasi minsan, hindi knowledge ang kalaban sa bar, stamina, pressure, at numbness ng lower back. Tandaan ninyo, confidence comes from familiarity. Ngayon, pag-usapan naman natin ang last part, ang pagtatapos ng bar. Punta tayo sa part na hindi mo na kailangan kausapin si Justice Gerland sa panaginip mo. Hindi mo na kailangan magbasa ng caudal habang kumakain ng pansit canton ng alas 10 ng gabi. Ngayon, nasa pinakadelikadong parte po kayo ng bar exam journey. This is what we call the waiting period. Ito yung stage na bigla mong maaalala ang sagot mo sa question number 17. Sasabihin mo talaga, ala, wrong sa amin. 10 number 17 ko. Ori ako napagbang na kayo lang umawin na makitong-tong-tong kayo kumati sa baling na tao. Di ba ang panonood to na taga-ala, dyan question number 17 ko. Ganon po talaga yung experience ninyo. Pero mga kapatid, wala na pong mababago kapag ganon. Nasa kamay na ni Lord at ng examiner at ng mga mali-maling answers mo kapag ganon. Kaya habang naghihintay, ito po ang mga tip ko. Una, mamasyal lang po kayo. Lumabas sa bahay, touch some grass, magpaaraw ka, tandaan na hindi ka houseplant. Mag-beach ka, magbundok ka, o kahit maglakad ka lang sa grocery nang hindi iniisip kung applicable ba ang civil code sa canned goods section. Pangalawa, magdasal. Hindi lang para pumasa, kundi para sa peace of mind. Pero wag masyado sa peace of mind na yan kasi baka sabihin ni Lord, gusto mo ng peace of mind, ha? Sige, bibigyan kita ng peace of mind, pero pagdasal mo na kung ano ang plano niya, yun ang masusunod. Pero mag-plead po kayo na baka naman, Lord, sundin mo yung tinitibok ng aking puso na gusto kong maging top-notcher. Pangatlo, magipagkwentuhan, kaibiganin muli ang mga tao. Remember them. Sila yung mga taong tinanong ka nang kumain ka na ba, tapos sinagot mo ng depende sa facts. Magkipag-usap ka ulit ng walang legal basis at walang conclusion paragraph. Pang-apat, maligo po kayo. Mga kapatid sa batas, alam kong review season was hard. Pero this is your sign. Hindi na po sapat ang wisik-wisik at dasal-dasal na lang. Yung itsura mo para ka ng ermitanyo, panahon na para alagaan muli ang sarili mo. Ang goal, dapat maganda at gwapo tayo pag oath-taking na. At panghuli, makiriconnect sa mga taong naniwala sa'yo. Yung pamilya mong tahimik na nagtiis sa mood swings mo, yung kaibigan mong laging nagsasabing kaya mo yan kahit mukha ka ng amended constitution, yung mga taong hindi ka iniwan kahit ilang beses mong sinabi na last aral na talaga ito, pero may 10 last pa pala. Yung mga taong tumulong sa'yo, rooted for you, and supported you all the way. Sa mga taong nakaalala, sa mga taong nagbibigay kahit di mo na hinihingi, and the people that stay during the times that you are at your worst, balikan mo sila at makipag-reconnect ka. Balikan mo sila, magpasalamat ka, dahil sa totoo lang, walang taong nakakasurvive sa bar mag-isa. At habang naghihintay ng resulta, tandaan niyo po ito. Ang bar exam ay pagsusulit lang. Hindi nito kayang sukatin lahat ng sakripisyo mo. Lahat ng puyat mo, lahat ng beses na gusto mong sumuko, pero hindi ka sumuko. Kung pumasa ka, then let us celebrate. Kung hindi man muna, hindi ibig sabihin nun tapos ka na. Ang abogado, hindi lang sinusukat sa isang listahan. Minsan nasa tibay yan ng taong bumabangon pagkatapos madapa. Pero syempre, claim na natin ito. Future attorney, relax ka muna, huminga, matulog, kumain ng masarap at sa unang pagkakataon, after ng bar exam, wag po kayong magbukas ng reviewer. Future lawyers, remember this, that the bar exam is not just a test of intelligence. It is a test of endurance, of faith, of sacrifice, of choosing to continue even when you feel tired. There will be days when you feel lost. There will be nights when you question yourself.
There will be moments when giving up feels easier. I want to tell you all of this. I want to tell you all of this. Okay lang yan. Okay lang mapagod. Okay lang huminga. Okay lang tumigil ng panandalian. Okay lang ang mabuhay lang. Okay lang ang lahat. Remember this. One day, your name will be called. Your family will cry. Your friends will scream. And someone will finally say, congratulations, attorney. And on that day, every sleepless nights, every breakdown, every prayer whispered in silence will all make sense, and you will smile and say, grabe, worth it pala talaga lahat. Maraming salamat po. Thank you. And see you on the other side of the road. Maraming salamat. Thank you very much, Attorney Moises Simbat, for that very